Yun, naka-install na po yung kanyang LW ni Sir Christian. Sige, nasabi na rin natin na barrel crown na rin po natin yan. Then na-thread na rin po natin to. Then na-install natin dyan sa loob. May mga video tayo actually sa ating YouTube channel. A walkthrough in upgrading or your Indo PCP. Nandun po lahat. From power hanggang sa pag-install ng barrel. Nandun po lahat. Mga guide. Pati sa pellet pusher. Kung anong mga yan, ano ang nakaka-apekto, anong apekto niyan sa power, etc. po, sa accuracy at everything. Kasi pag mali yung pagproseso mo nito, in the end mahihirapan ka pong mag-set up and tune not po, kasi dapat correct. Dito pa lang correct na po lahat yan para pagdating mo sa dulo kung saan nagse-set up and tune ka na ng unit mo is wala kang magiging aberya, mga ka-NBAS. So ang video na to, pag-usapan natin yung barrel shroud. Tapos na po tayo sa barrel, na-install na po natin. Ang ating usapan ngayon ay barrel shroud. Ano ba matutulong nito at iba pa. Okay, mga things to consider sa ating pag-install ng ating barrel shroud. Okay? So ito yung mga kakailanganin natin, mga ka-NBAS. Isang end cap. End cap dun sa unahan to. Make sure po na fit po yan, mga ka-NBAS. Walang alog po yan, hindi po aalog yan, mga ka-NBAS. Ayun o. Then kailangan natin isa is yung CF tube. So pasok na natin. Tapos additionally, kailangan may hex tool yan as serving as lock. Para pag nasa dulo na po siya, yan, ilalak na po natin dyan. Para hindi siya aalog din at gagalaw-galaw sa loob ng barrel. Okay, sa dulo naman po, ang magiging lock, magiging end cap nya is yung mismong silencer na po, mga ka-NBAS. Sige, atras natin. Ayan. Ayan po. Okay, ayun. Make sure din, mga ka-NBAS, na talagang dapat yung cut dito, yung cut talagang properly correct. Hindi yung tabingi, dapat parallel po siya dito. Okay, parallel po yung cut dyan. Using papel. Ganyan. Pakita lang natin. Ayaw, pumasok na. Kunwari ganyan. Dapat gumawa kayo ng papel na makikita nyo naman mag-a-align po yung papel correctly. Then yan magiging guide cut ninyo. Cutting guide ninyo pag kayo na po ay magpuputol ng CF tube ninyo. Yan po. May guide. Ayan. Para perfectly yung cut ninyo. Sige. Install na po natin. Ayan po yung kanyang CF tube or yung ating sinasabing barrel shroud. Ayan. So okay na. Tapos titignan nyo sa baba kung align. Perfectly align ba? Tama. Walang sabit. Importanteng malaman natin na wala dapat sabit dito sa baba ng tangke. Okay? So ano nga bang naitutulong ng barrel shroud? Nilalagay po natin yan, hindi lang po pampaporma. Pero iniisip natin lahat na ang barrel shroud, talagang pampaporma po yan. Huwag tignan. Pero ang pinakamin po na nagdudulot na maganda ng barrel shroud ay yung ating barrel harmonic. Yung tinatawag na barrel harmonic, mga ka-NBAS. Ito yung vibration na nadudulot ng ating airgun every shots habang dumadaan po yung pellet or projectile natin sa ilalim, sa bore ng ating barrel, mga ka-NBAS. Yung vibration na yon nagke-create po ng sound, kaya minsan naririnig tayo na ting, ganon, gumaganon po yung ating unit, mga ka-NBAS. Barrel harmonics. Kasabay po, mag-asawa rin po to, si barrel harmonics at si barrel whipping. Iiwasan po natin na mag-whip kasi every putok po yan magaganyan yung dulo ng inyong panumpit, lalo na kung napakahaba nito. At sa case na to, maliit lang yung receiver na nakahawak sa pinaka dulo ng kanyang barrel or pinakaunahan ng kanyang barrel. So ayan, napakahalaga po ni barrel shroud. May iwasan po yung barrel whipping. Ngayon, meron naman tayong barrel band.
Meron barrel ban, pero depende po talaga ito sa gumagawa. May mga tao na gustong may barrel ban para very rigid po ito. Pero as experience ko, mas gusto ko yung naka-floating po na mayroong barrel shroud. Panumpit natin mga ka-envas. As experience din, yung barrel ban na nakalagay dito na natre-thread sa barrel at dan sa tangke natin. Pag may mga tendencies, may mga time na pag nakakargahan yung tangke, tumitigas to, nagpi-play to. Either up, down, or ganyan. May mga cases po na ganun kung hindi maganda yung mga joints, mga face joint ng mga pyesa na mga yan, mga ka-envas, gagalaw. Ibig sabihin, pag tumigas, tataas yung POI mo, magtataka ka, bakit hindi ko mapag-groupings? May mga cases pong ganun. Kaya, kung rigidity ang habol mo, dapat lahat po yung connection ng mga yan, very rigid. Pangalawa po, lagi kong dinidiscuss din po sa mga previous video ko, mga 2 years ago na yung barrel ban, kapag mayroong kayong sinandal itong tangke, just in case pinatong ninyo during hunting, sabihin natin ganon, or shooting, nakaka-epekto yan. Pag umangat tong tangke, sumasama si barrel. And please take note na ang kinabitan ng ating scoop is dito sa receiver, which is hindi siya sumasabay na gumagalaw sa dalawa na to. So napatong mo, nagkakaroon ng pwersa yan, tumataas po yung kanyang position. Ngayon, magtataka ka, hindi mo matatamaan o hindi ka nakakapag-groupings ng maigi. Marami pang mga tips regarding this one, barrel shroud and versus barrel ban, which will be discussed separately sa mga ibang video kasi medyo mahaba-haba po yan. Okay, yan po ang basic, yan ang pinaka-basic na itutulong or kailangan nating siguro malaman about barrel shroud, mga ka-envas. Hindi lang po yan pampaporma. May dahilan din po yan bakit hindi tayo gumagamit ng aluminum. Bakit CF tube pa? Somewhere like that. Okay, something like that. Sabi ko sana I should say. Ayun po. Thank you mga sir sa panunood. Medyo mahaba-haba yung video. Ang topic natin is very simple sana, pero napakarami kasi ang usapan or kwentuhan about barrel shroud. Ayan sir, na-install na natin yung anyong barrel shroud. And teka, dadagdag din natin. Pag nag-barrel shroud pala kayo, mga kainas, pag side lever tayo, pag chinecheck natin itong silencer, kaibahan sa hammer type, madaling mong masisilip kung may sabit yung silencer. Kaya ang receiver na to, tatanggalin mo to, dikaker na yan, dito ka sisilip yung tinatawag natin na bore sight. Magbo-bore sight ka dito, silipin mo rito, i-check mo yan kung may sabit si silencer. So okay, additional tip po to. Nga lang, ang problema ng receiver na to is hindi natatanggal yung mali yung butas para matanggal yung humihila, yung bolt na humihila sa hammer striker. Kaya mabubutas tayo o magiging oblong yan. I think na 4-speed na kasi yung nandun as guide. Kaya wala na, hindi na natin matatanggal ito. Pag tinanggal mo yan, hindi mahugot kasi mayroon pa rin yung lock na humihila or bolt na humihila sa hammer striker doon. Ngayon, ang gagawin natin, imimiling natin, magiging oblong yan para unthread natin yung bolt na sinasabi ko at tataas. Maaalis mo na tong side lever, mga kanbas, at makakapag so, yun, maraming tips na nakakatulong sa ating airgun adventure, mga kanbas. Ayun, thank you.